Matapos nga natin malaman ang resulta ng paglalaban for round 9 ng Record of Ragnarok kung saan ay nanalo ang God of Sun na si Apollo, ay ngayon sa chapter na ito ay magdi-decide ng dalawang panig kung sino ang ilalaban nila for round 10. At ang nakakamangha nga dito ay Manslayer versus Godslayer ang magtutuos, which is Okita Soji laban kay Susanoo no Mikoto. Ang dalawang representative nga na ito ay bihasa sa sword fighting, kaya matinding laban ang ating matutunghayan for round 10. Kaya dapat tapusin mo ang video na ito para malaman ang buong detalye. Hi, this Senpai ko. Kung bago ka nga lang dito, please follow and subscribe na para lagi ka updated kung may mga bagong release video tayo. Bali, ang tatalakayin nga natin ngayon ay chapter 84 ng Record of Ragnarok. So hindi ko napapatagalin pa, let's go! Ore, Jinrui ga kara deru nde. Yoro. Ang pamagat nga ng chapter na ito ay Manslayer and Godslayer. As you can see nga ay naghihiyawan ang lahat ng mga gods, knowing na nanalo ang kanilang representative which is si Apollo for round 9 ng Ragnarok. Kaya't ang resulta ay 5-4 at naunguna na ngayon ang mga gods sa kompetisyon. Kung inyo mapapansin nga ay nagbigay respeto si Apollo sa mga manonood na sumusuporta sa kanya at nagpasalamat dito na mga nga si Ares sa kanyang kapatid ayon pa sa kanya na still nagagawa pa rin daw ni Apollo magbigay ng simpatya sa mga manonood even though nasa critical na kondisyon na ito sa pakipaglaban kay Leonidas. Sumagot naman si Hermes kay Ares na mali nga daw ito na pagkakaintindi. Marahil hindi nga daw mapigilan ni Apollo ang kanyang sarili na dapat ay maging presentable siya sa mga manonood, knowing na siya si Apollo na hinahangaan ng lahat. Napatawa na nga lang si Zeus at nagwika nga ito na nagsashine daw talaga sa nakakarami si Apollo na nagpapakita kung sino ba talaga siya. After that ay bigla nga sumingit ang ibang manonood na gods at nagwika kay Apollo na dalian na nga daw nito pumunta sa medical room upang malunasan nga daw ang mga natamo nitong sugat. May isa pa nga babae ang nagsabi na agaran nga daw gamutin ni Apollo yung malaking sugat sa kanyang muka para hindi daw ito mag-iwan ng peklat sa mukha niya. However, hindi nga ito naging balakid kay Apollo at nagpasalamat siya sa concern ng ibang gods. Yung naging response niya na nga lang ay hindi nga daw ito problema sa kagandahan niya at iiwan niya nga daw ang sugat na ito na nagsisimbolo ng proof sa pakikipaglaban niya sa dalawang magiting na mandirigma which is si Leonidas at Girolul. Sa kabilang banda ay makita natin yung ibang manonood na mortal, bali naging kabaliktaran nga ito sa kanila sa kadahilan ng hindi nila lubos maisip na natalo si Leonidas. Ayon pa kay Hagis, sa iba niyang kasama na Spartan na nasaksihan nila yung kagitingan na ginawa ng kanilang hari. Bali lalo nga nila itong ina-admire, knowing na pwede nilang ibahagi sa isa't isa yung kapalaran nila bilang warrior. So basically patungkol nga ito sa pagligtas sa nakakarami or pagbigay ng impluwensya kung paano nila nakita yung ginawa ni Leonidas sa paglalaban. Kaya't karagdagang pagsabi ni Hagis na need nila maging matuwid at magkaroon ng pride sa sarili sapagkat ito ang natutunan nila sa King Sparta. Bali lalo nga nagsikin sa kanilang utak yung mensaheng binigay ni Leonidas sa kanila na ang Spartan ang pinakamalakas. Hindi lang physically mga kaibigan kung hindi ay mentally strong rin as a warrior. Na kahit anong circumstances pang makaharap nila ay dapat sila maging matatag at doon nga ay sabay-sabay silang sumigaw at binanggit ang katagang ang Sparta ang pinakamalakas. Sa kabilang banda naman as you can see ay naging proud nga si Kojiro Sasaki sa kanya natungayan na paglalaban coming from Leonidas sapagkat ginawa nga daw nito ang best niya even though ang kaharap nito ay ang God of Sun. Sumagot naman si Izami na hindi nga daw siya nag-i-expect na ganun na lang magwawakas ng pakikipaglaban ng King of Sparta. However, dito niya nga lalong nasaksihan ang pagiging warrior of truth ni Leonidas at sa hindi inaasahan nga ay biglang nagsalita si Okita Soji at nagsabing nakakaramdam ako ng inggit. Nagulat naman si Kojiro sa naging response ni Okita kahit napatanong siya kung bakit inggit. Sumagot naman si Okita na gusto niya nga daw maranasan ang ganung bagay, which is i-all out ang lahat ng kanyang makakaya at masawi sa labanan. Even nga rin si Izami ay na-acknowledge yung sinabi ni Okita. Marahil sa katulad nilang samurai warrior ay once na nakakaramdam nga sila ng dishonorable sa pakikipaglaban ay nagkukumit nga sila dito ng suicide or seppuku. Bali pagpapakita nga ito ng loyalty sa kanilang pinagsisilbihan. Kaya ganun yung naging response ni Okita Soji at Izami sapagkat gusto nilang maranasan ang ganung bagay na gagawin ng lahat sa pakikipaglaban at masawi dito. Alam naman natin ang dalawang ito ay laging naanala sa any battle. Bali nagbigay nga sila ng simpatya kung ano yung naging outcome nito sa mga taong natatalo nila. Pwedeng tinitake nila ito for granted as a warrior or ang worst scenario ay nag-commit sila ng suicide dahil hindi nila matanggap yung pagkatalo. Kaya ganun na lang nalungkot si Okita. Then sa next panel ay maupunta naman ang scene kay Bruheld and Gold. Payak pa nga sabi ni Gold sa kanyang ate na 4 na panalo na nga daw sila at 5 talo. Kahit 2 talo na lang ay mawawipe out na ang humanity.
Then as you can see ay biglang tumawa si Bruhel. Kaya nagulat si Gol at nagtanong kung okay lang ba daw ito sa kanyang kapatid. At laking gulat nga niya nung makitang sumigaw ang kanyang ate. Naging frustrated na nga si Bruhel sa mga nangyayari at hindi na siya makapag-decide kung sinong isasalang niya for round 10 ng Ragnarok. Kaya nagtanong si Gol at winika na anong ibig mo sabihin, kumalma ka lang. Ay pa kay Bruhel na isa nga daw itong particular or critical match. Maraming di na nga daw nila pabayaan pa matalo ulit sa susunod na match, knowing na magiging mataas na yung presyo nito sa ibang representative na sasalang. Kaya ganoon na lang siya nalilito at hindi makapag-decide sa kadahilan ng ang incoming match for round 10 ay dapat nilang ipanalo upang hindi tumaas ang lamang ng mga gods. Nagsalita nga si Gol, ang natitira representative nga daw nila ay si Simuhaya, Nestrodamus, Rasputin, Sakataking Tuki at ang last ay si Okita Soji. Habang nagsasalita nga si Gol ay bigla nga may nagbukas ng pintuan. Then nagsalita nga ang isa dito na ako na ang susunod, na ikinagulat ang dalawang magkapatid at ang tao pala na iyon na nagsabi ay walang iba kundi si Okita Soji. Ay pa kay Okita na hindi niya nahayaang pang matalo muli sa susunod na round ang kanilang panig. Nagkatitigan nga ang dalawa, din napansin nga rin ni Bruhel na seryoso talaga si Okita nung bagitin niya ang mga katagang yon. Kaya nag-decide na siya na isasalang niya na for round 10 ay walang iba kundi si Okita Soji, ay humanity's strongest manslayer. Naging malugod nga si Okita sa pagsang-ayon ni Bruhel sa kanyang hiling, kaya nagpasalamat siya dito. Nagdraw nga siya ng sword at nagsalita ng ako ang first division captain ng Shinsei Gumi at nilahad niya nga dito ang buong pangalan niya. Dahil karagdagan niya pa na ako ay nandito na nagsisimbolo ng determination sa paglalaban for incoming fight. Matapos nga iyon ay maupunta naman ang scene sa panig ng mga gods. As you can see nga ay nagpupulong ang lahat ng gods sa Valhalla War Room. Bali mga chief gods yung nandoroon o mga bigating na gods. Nagwika nga si Loki para kay Shiva na dapat nga daw ito magpahinga, knowing na grabe yung pinsalang natamo nito sa pakipaglaban niya sa representative ng mga mortal. Nainis nga dito si Shiva at ang response kay Loki na okay naman daw siya at wala siyang nararamdaman sa mga injury niyang natamo. Pasingit niya pang sinabi kung naghahanap ba daw ng away si Loki. Narahil saan nang aasar ito. Nagsalita na nga lang si Loki na nakakatakot ka naman. Nagwika naman ang ama ni Loki na tumigil nga daw ito. Pero habang nasa conference room nga sila, ay napansin nga ni Loki na masyadong naging seryoso ang lahat. Kaya't patanong niya sinabi na kamusta kayong lahat? Natatakot ba kayo? Bali natanong nga ito ni Loki knowing kung paano nakakasabay ang mga mortal sa kanila. Kumbaga napaka-alarming ito sa mga god, kaya't nagawa ni Jesus magkaroon ng conference sa lahat ng chief god to make sure na sino ang ilalaban nila for next round. As you can see sa panel na wala si Beelzebub sa pagpupulong nila sapagkat nagpapagaling na ito sa mga sugat na tamo niya kay Nikola Tesla. Then after nun ay nilathala ni Jesus ang rason ng meeting nila. Sinabi niya nga dito na dalawang panalo na lang ay matatalo na nila ang humanity. So meaning ay need nilang mag-decide for next warrior na isasabak nila. Then biglang ang tumaas na kamay si Anubis at sinabing siya na nga lang daw ang susunod na lalaban at hindi pa nga ito nakontento at lumapit pa mismo kay Zeus. At sinabi niya nga dito na matagal nga daw siya naghihintay sa pagkakataon na ito para mapili sa susunod na round. At ang nakaka-amaze dito ay nag-flex ng seryosong aura si Anubis kay Zeus para ipakita kung gaano siya kadeterminado. Nagwika naman si Ares at sumang-ayon na si Anubis na nga daw ang susunod nilang isasabak for 10th round. And so on ay walang naging kibo ang ibang gods na nandoroon. So basically ay hindi problema sa kanila na susunod na lalaban ay si Anubis. Kung inyo mapapansin nga na tuwang-tuwa si Anubis nung malaman na nag-agree ang lahat. However, bigla nga nagbukas ang pintuan ng conference room at bigla nga pumasok si Susanoo no Mikoto para mag-disagree na isa lang si Anubis for round 10. Nagulat nga si Ares nung makita nga pira si Susanoo. Nagwika naman si Zeus at sinabi pumunta ka pala. At ang nakakamanga pa nga dito mga kaibigan ay si Susanoo mismo ang nagproklima na siya mismo ang lalaban for round 10 ng Ragnarok. Nung sinabi niya nga ito ay naglabas ng powerful aura yung presence ni Susanoo na nagsasabing gusto niya ring lumaban for round 10. Even nga si Ares ay naramdaman yung monster aura ni Susanoo. Sa own perspective niya nga na para nga daw siya kinakrush nito. Or grabe yung bigat na pressure na nararamdaman niya sa presence ni Susanoo. Pero pangiting singit ni Anubis na huli na ito. Marahil siya na nga daw ang isasalang for next round. At lahat ng gods na nandoroon ay nakapag-decide na. Then surprisingly ay sinawalan tabi niya yung sinabi ni Anubis. At pinoklima na siya nga daw ang susunod na lalaban. Pasigaw na sinabi ni Anubis na hindi ka ba nakikinig? Ako nga ang isasalang for next round at ang lahat ng gods ay nag-agree na. Pero yung naging tugon na nga lang ni Susanoo ay hindi niya nga daw alam. Nahalat lang nagbibingi-bingihan. And so on ay naging frustrated na nga si Anubis at nagwawala nakakasigaw kay Susanoo no Mikoto.
Pero doon na-realize ni Shiba kung ano ang nararamdaman ni Susanoo no Mikoto. Kung gaano ito kadesperado even though kahit ano yung circumstances na makaharap niya. Bali yung nire-refer niya nga dito ay about kay Susanoo. Kung paano ito pumasok sa mismong conference room at magbigay ng kagustuhan upang isabak sa labanan. Na unfair talaga yung spirit ito pinapakita. As you can see nga, sa tagal na pakipagtalo ni Anubis kay Susanoo ay nag-give up na ito. At binigay na lang yung spot para kay Susanoo. Kaya patanong na sinabi ni Sus kung okay lang ba daw ito kay Anubis. Yung naging tugon na nga lang ni Anubis na okay lang daw. Karagdagan niya pa na hindi naman daw niya mabag yung desisyon ni Susanoo. And so far ay nag-agree na ang lahat. Naging curious nga si Sus at nagtanong kay Susanoo kung ano nga ba daw ang nag-push dito para lumaban for next round. O kaya't nagtataka siya kung importante ba daw ito kay Susanoo no Mikoto. Then nagulanta nga ang lahat nung malaman yung rason. Ayon pa kay Susanoo na ilalaban daw na kabilang panig ay si Okita Soji, ang the humanity's strongest manslayer. Bali ito pala yung rason kung bakit nagpakita si Susanoo at inagaw yung spot para kay Anubis. Nagtaka nga si Aris at nagtanong kay Susanoo kung saan ba daw nito nakalap ang impormasyon. Sumagot nga si Hermes at nagwikan ng galing daw ito sa kanya. Kung bakit nalaman ni Susanoo, bali-palihim nga siya nag-espiya sa kabilang panig. Nagulat nga si Aris sa kanyang kapatid at nag-disgrace knowing na hindi daw ito maganda. Maral isa nga daw silang gods, pero as you can see na tumawa na lang si Hermes. Bigla naman sumingit si Susanoo at nagwika ang susunod na kalahok nga daw para sa mga mortal ay si Okita Soji, which means ito ang mga kalaban niya na ang taong namuhay sa Meiji era. Bali nalaman niya nga ito sa mismong libro na ay may Roko na nag-aaral patungkol sa Imperial Martial Arts. Then nilathala nga ni Susanoo dito na siya nga daw ang creator ng Kendo. So it makes sense na may similarity si Susanoo at Okita Soji when it comes sa sword fighting. At ito ang nagbigay interes kay Susanoo, the God Slayer. At doon magwawakas ang chapter 84 ng Record of Ragnarok. Nakapanabik nga ito mga kaibigan marahil mga samurai master yung maglalaban for next round. And so on ay malaman natin sa susunod pa na kabanata yung malalim na rason kung bakit gustong kalabanin ni Susanoo no Mikoto si Okita Soji, ang kapitan ng 1st Division ng Shinsei Gumi. Kaya't mag-follow and subscribe na para lagi kang updated sa mga content natin na ganito. This is Senpai Koy. See you in next video.